Ang acrylic primer ay kaya niyang pigilan ng tubig. Nasa technique lang ang paggamit ng acrylic primer. Sasabihin ko sa inyo ang technique ng acrylic primer. Halimbawa, konkreto pa lang, wala pang pintura ito. Liha, pagpag, yung alikabok, pagpagan mabuti. Saka kayo gagamit ng acrylic primer. Ito, karami nilang tinatanong sa akin yung tungkol sa acrylic primer. Ito kasing acrylic primer ay bihira kang makakita ng gumamit ng ganitong pintura. Pero karamihan sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung pinaka makapit at pinakamatibay na pintura na primer. Ito kaya niya ring maging sealer. Kasi ito hindi tinatablan ng tubig. Ito advisable labas o sa loob. All around ito. Pwede sa labas, pwede sa loob. Talagang makapit. Ngayon, ang iba lang nagkakamali sa preparasyon. Halimbawa yung labas, ayaw mong makapasok yung tubig. Halimbawa pininturahan yung labas. Primeran mo muna ng acrylic primer sa mano. Tapos magmasilya ka ng acrylic cast. Ito yung acrylic cast. Takot ang tubig sa mga pintura nito. Acrylic primer, tapos acrylic cast ang masilya mo. Ngayon, pagka binatakan mo lahat, pulido na ang pagkamasilya. Kasi ang acrylic primer ay sa mga makikinis. Itong makikinis na wool. Yan, ito yung mga tinatawag nilang napuro. Kasi po, pag hindi mo napuruhan, drop finish ang tawag doon. Magastos sa masilya. Sabi nila mahal ang acrylic cast. Pero pag ang wool mo ay makinis, magandang pagkapalitada, ito ay pinuruhan nila. Matipid lang ang acrylic cast, konti lang ang magagamit mo. Ngayon, babalik tayo sa tibay ng acrylic cast at yung magagawa niya tungkol sa pagmumoy sa loob. Na primeran na masilya ng acrylic cast. Siyempre magliliha ka ngayon. Pag nagliha ka sa labas o kaya sa wool na minasilyahan mo, may partes na lumalabas yung konkreto. Kasi papatagin mo siya. May partes na lumalabas yung konkreto. Kaya obligado na magwan-tutukot ka isang mano hanggang dalawang mano na acrylic primer para yung konkreto na niliha mo na lumabas yung konkreto. Diba, konkreto lumabas. Tapos yung katabi niya may primer at masilya. Obligado ka na mag-primer ulit para hindi makapasok yung tubig. Pag gusto mong sigurado talaga na hindi makapasok yung tubig, halimbawa yung labas ang ginagawa natin, pwede ka mag-primer ng dalawang coating na acrylic primer. Saka ka ngayon, pwede kang gumamit ng elastomeric, Titan elastomeric, rain or shine, sun and rain. Yun, pwede siya. Yun na ang top coat o kaya final mo. Pwede mo rin gamitan ng gloss latex, semi-gloss latex, pero pwede mo siyang gamitan ng gloss latex, semi-gloss latex pag natapos mo na siyang na-primer. Kaya lang patuyuin mo ng mas maganda kung 24 hours pag dalawang mano kasi yung acrylic primer ay yung labas niya parang tuyo na siya pero sa loob medyo basa pa yun. Mas maganda pag 24 hours saka ka magpintura o magtatap coat. Ito yung mga tanong nila na sinagot ko ngayon mga kapatid kasi sa mga vlog natin na una ay hindi natin lahat na ipapaliwanag. Kaya sa mga simpleng paliwanag ko na ito ay sana marami kayong natutunan at may apply nyo din sa inyong mga bahay para lalong matibay ang inyong bahay at para alam nyo ang dapat nyong gawin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to like, share, and subscribe. Mag-ingat po tayong lahat.